Ito yung gastos ko ngayon. Yung hose na yan, may butas na yan eh. Kailangan siyang palitan. Tapos, may oil dito. Ito yata yun. May oil yata dyan. Somewhere here, papalitan. Dahil itim na daw. $200. Diba? Nga. Hi everyone! Kumusta po tayo? Magandang araw! Ngayon ay samahan nyo akong magpapagasolina sa sasakyan. Tingnan natin kung magkano ang babayaran ng fuel kung lalagyan natin ng full tank. So, laman ng aking fuel sa ngayon ay ito. Ayan siya. Less than kalahati. Oh. Ngayon ang ganda ng panahon pero bukas ulan. Kaya karamihan ng mga sasakyan dito, mga dugyot. Dahil kada 5 minutes, nagbabago ang panahon. Ayan yung pang car wash. Mahal din ang car wash, $4. Mano-mano ng car wash. Pagka automatic car wash naman, nasa $15 plus tax. So ayan, enjoy nyo lang ang view. Ang ganda ng panahon. Ganyan siya, mainit, pero malamig ang hangin. Kaya kailangan mo nang mag-jacket. Itong video na to pala ay isi-share ko sa inyo kung gaano kagastos na magkaroon ng sasakyan. Lalo na dito sa Canada. Magkaalaman ngayon kung magkano ang mga gastos. Kaya pag may nagtanong sa akin kung ilan ang anak ko, ang lagi kong sinasabi, 3 ang anak ko, pangatlo ang sasakyan. First, namimigay ng pagkain niya at saka mga damit. Every Monday. Pero ngayon, Thursday, namimigay sila ngayon. O dahil siguro Boxing Day bukas, kaya sila namigay. So malapit na tayo sa gasolinahan. Mapagasolina na tayo. Oops, dito tayo banda. Park tayo dito. Pwede magbayad ng car dyan pero di ako nagbabayad ng car. Pumapasok ako sa loob. Okay. Buksan natin tong ano. Okay, dumi-dumi no? Walang linis-linis. Okay lang yan. Pindutin natin yung regular. So ayan na, full. Happy car. Ang sasakyan ko pala ay Honda Civic 2012 at nabili ko to sa tao ng cash. Nagdala po ako ng mekaniko para ma-check ng mabuti kung maayos ba siyang bilhin o safe ba siyang ipatakbo. So far naman wala naman akong problema. Ang kailangan lang sa isang taon, ang gagastusin mo is magpa-change tire ka. Ang kagandahan lang sa sasakyan ko, yung tires ko na extra for winter, meron na siyang rims. So, okay lang sa akin na hindi ako pupunta ng shop para magpapalit ng winter tires. Kasi sa shop, kadalasan ng charge nila sa pagpalit ng tires is nagre-range sa $60 to $70 plus tax. Pero kung sa mga sideline lang ng ibang mekaniko ng mga Pinoy dito, nagre-range sa $50 to $55, walang tax yon kasi under the table yon. So, di ba malaki ang savings mo. Tapos, kailangan mo magpa-change oil. Depende sa mileage mo. Ako kasi is malapit lang ang aking travel. Kaya, once a year lang ako nagpapa-change oil. Yung gasolina ko kanina, yan yung gasolina kong nabayaran kaganina. Naglalast to sa akin ng mga 10 days dahil gagamit na ako ng heater. Lalo na sa gabi pag uwi ko ng 11 o'clock. 5 minutes before sa uwi ko ay pinapaandar ko na yung sasakyan at ino-on ko na yung heater para pagpasok ko, warm na yung sasakyan. Kasi sobrang lamig talaga. Hirap ako mag-drive. Yung mga kamay ko talagang sobrang lamig. Pero pag summer naman, ang $36 ko ay maglalast ng mga 15 to 18 days. Pero pag winter, 10 days lang talaga siya. Yung registration ko mag-expire ng 2024. So every 2 years ay kailangan ko siyang i-renew. Ang babayaran ko ay ito yun. Access Nova Scotia. Tapos, kailangan din nating magpa-inspection every 2 years naman. Ang binayaran ko noon is $30 lang. Nung first year na binili ko siya, since luma itong sasakyan kong nabili, naniguro ako sa bagong driver ako, pinalitan ko ang brake sa harap. So, nag-cost yun ng mga around 180 pati ang labor. Tapos, on the second year, pinalitan ko ang brake naman sa likod. Ganon din ang cost na spend ko. Nung binili ko pala to sa tao, nung nagpa-register ako, since second hand nga siya, medyo may kamahalan yung nabayaran ko sa registration. Yung unang registration niya. Ang nabayaran ko is around $1,200 ang nabayaran ko ng mga panahon na yon. Kaya medyo nagulat ako. Pero wala akong magawa dahil naman kasi kailangan ko. Ang hirap kasi mag-commute dito. Necessity talaga ang sasakyan. Tapos, yung mga ibang gastusin naman, yung change oil, kung sa shop ka magpagawa ng change oil, aabutin ka ng mga nag-range sa mga $70 to $85 sa kanila ang oil. Pag sa tao ka naman, nasa mga $60 to $70 sa kanila naman yung oil. O, makakatipid kang konti. At least pang gasolina mo na yun. At tingnan natin itong mga bata. Ayan o. Cute. Ang cute nila, diba? Swerte din ako sa sasakyan nito dahil walang masyadong problema. Yung iba, pag nabili ng second hand, ang dami nilang problema sa ano nila, sa sasakyan na nabili. Kaya ang nangyari, kukuha dahil nadala sila sa experience nila, nangyari, kukuha sila ng bago. Ganun. Maganda talaga ang Honda. Maganda ang Honda, hindi ka problema talaga. Matibay. Kailangan magpa-undercoating every year. Kailangan yun kasi
pag winter, naglalagay sila ng salt sa daan. Pag hindi ka nagpa-undercoating, ang bilis lang magkaras ng ilalim ng sasakyan mo. May schedule ako ng undercoating ngayong November 23 sa shop mismo ko pinagawa. Ang singil nila is 139 plus tax yon. Nung mga previous years, pinagawa ko sa kaibigan kong mekaniko. Kaso, naka-leave siya ngayon. Wala siyang trabaho. So, ang nangyari, ang ending, sa shop ako, napamahal ako. Pero okay lang naman yun. At nagpapa-schedule din ako ng wheel alignment dahil 3 years na tong sasakyan sa akin. At ang charge naman nila, $75 plus tax yun. Oh, diba, mahal? Diba, mapanganga ka na lang. Pero, kung ang advice ko, since sa experience ko sa mga bagong dating dito, kung prefer nyo na used car, dapat ang kunin nyo Honda, Toyota, yan, kasi matitibay sila. Matitibay talaga sila. Hindi ka masyado, wala kang problema. Unlike sa mga ibang kaibigan ko, kumukuha sila ng Kia, hirap sila sa, kasi ang daming maintenance. Kaya nagulat sila sa sasakyan ko dahil lumang-luma na nga, 2012, wala pa masyadong maintenance. Kaya sabi ko, grateful na din ako. Uy, bakit ka nagpagitna nung? Tingnan mo naman yung sasakyan mo. Anong problema mo? Sana po ay nakatulong ang video na to. Maraming salamat po sa mga nanonood. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para po ma-notify tayo sa mga upcoming videos natin. Bye po! God bless! Bye!